speaking of build, ito na nga masasabi ko sa inyo. Paano siya magsalita? Hindi man siya Pilipino dahil di niya nga alam ang pamagat ng pambansang awit. Sabi ni MG Goodboy. Yeah, sasabihin na naman yan ni ngayon ni January 7-8. May nagawa. Yung tatay nga niya, si Tatay Maudigs. May build project. Potang inang build project na yan. Speaking of build project, ito na nga, sabi ko nga, ilabas ninyo ang build ni Digong. Sir Oscar Ibale, Ma'am Kalapini TV, Patrick Lopez, Miguel Ab, shout out. Ayon, sampalin yang nagsabi na hintayin na makaupo si Sara. Nakaupo, bobo yan. Nakaupo na nga. Yeah? Nakaupo nga. Ano nangyari? Pangalawa siya sa pinaka-highest position sa politics. Diba? Vice President siya, pangalawang pangulo siya. Nakaupo nga, anong nangyari? Wala. Diba? Ito daw, sabi ni Zero Bites, Dolomite. Yung Dolomite mo ba? Nagkaroon ka ba ng isang sakong bigas dyan sa Dolomite mo? Wala. Ito, build ni Digong, Isabela, tulay na proyekto ni Digong sa build, bumigay. Putang inang yan. Ito na. Sabi ko nga, ilang buwan nating tinanong yan sa inyo. Saan natin matatagpuan ang build? Nako, tulay sa Isabela. Bumigay. Animang sugatan ang kare-repair pa lang na ito na. Maria Isabela. Ito. Animang sugatan ang bumagsak ang kare-repair pa lang na tulay sa Santa Maria Isabela kagabi. Sa kuha ng drone kaninang umaga, makikita ang bubuhong bahagi ng Santa Maria Cabagan Bridge. 4 na sasakyan ang napinsala kabilang ang isang truck. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, may kargang malalaking tipak na bato ang 10-wheeler na dahilan raw ng pagbigay ng tulay. Ito na ha, mga kababayan, natatawa ako dito. Ito na ba yung sinasabi ninyong build? Ito ba ang sinasabi ninyo na build ni Maudigs? Duterte Legacy, ito yung hinahanap ko eh. Ito yung hinahanap ko na build project ni Duterte nung siya ang presidente. Ang tanong, ang sagot, got. Bakit bumigay ang kakatapos lang i-repair na tulay? Tandaan ninyo hindi to newly built. This is repair. Ni-repair lamang. Kakatapos lang ang pag-repair ng tulay, bumigay. Ngayon, ang tanong mga kababayan, gaano nga ba kabigat ang sasakyan na pwedeng dumaan dyan? Yeah? At bakit bumigay? Isa lang ang para sa akin. Baka naman kasi substandard ang mga materialis na ginamit. Hindi basta-bastang bumigay ang isang tulay kung alam mo naman nakakagawa lang or bagong gawa lang, maliban kung ang ginamit na materialis ay mga substandard. Ano bang ibig sabihin ng substandard? Para ka lang bumili ng plato, kutsara, baso sa Divisoria na made in China. Mga tag 5. Plato, kutsara, baso, tinidor, tag 5. Made in China. Substandard. Yan po ang ibig sabihin. At ang sabi pa nga dito, kasalanan daw ito ng truck na nagbuhat ng malalaking bato. Kaya bumigay ang tulay. Putang inang yan. Bagong gawa. Bagong repair. Ninaanan ng truck. Bumigay. Imposible naman. Hindi naman siguro ito padaanan kung hindi patuyo ang simento. Maliban na lang kung tinipid sa simento. Tag 5 ang hollow block at simento. Substandard siguro. Kayo, maniwala kayo, Sir Patrick Lopez, na kasalanan ng 10-wheeler. Di ba? Kasalanan pa ng truck na bumigay. Tandaan ninyo, kung ilang araw to mula nung dinaanan or binuksan, di sana, noon pa to bumigay. Bakit sa kasalanan pa ng truck, kaya bumigay? Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito yung tulay. Ito yung parte na bumigay.
Ngayon, kung kasalanan ng truck yan, kaya bumigay yung tulay na yan, bakit dito sa unahan na dinaanan ng truck, hindi bumigay? At bakit hanggang sa pangatlo siya bumigay? Oh, so ibig sabihin, una, matibay, pangalawa, matibay-tibay, pangatlo, lupok. Marupok na. Bakit ganon? E di sana, sa umpisa pa lang nung pagpasok ng truck, bumigay na ang tulay kung mabigat talaga siya. Bakit pagdating pa sa dulo, tsaka nang bumigay? So, ibig sabihin, yung dito matibay-tibay, yung pangalawa, yung una matibay. Pangalawang rule, matibay-tibay. Pangatlo, marupok. So, bakit nga ba nagkaganyan? Sino ba ang DPWH secretary nito? Nako, mga kababayan, pakinggan natin. Ayon sa mga otoridad, 2 buwan pa lamang nang matapos ang retrofitting ng Ah. nasabing tulay at tanging mga maliliit lang na sasakyan ang pinapayagan sanang dumaan dito. Gumawa ka ng napakalaking tulay, tapos maliliit lang na sasakyan ang pwedeng dumaan. So, saan mo padaanin yung mga sasakyang iba? Di ba? Gumawa ka pa ng tulay, mga maliliit lang pala na truck ang dadaan. Ito. Ang standard na capacity ng mga tulay natin ay 45 tons. We estimated approximately yung karga lang niya is already more or less mga 87.39 tons. Plus yung vehicle weight pa natin na yung configuration ng truck is more or less mga 15 tons. Ito ha. Sa mga hindi po nakakaalam sa ibig sabihin ng mga tons. Yung mga kilo, mga bigat. Ang sabi dito, ang standard capacity ng mga tulay natin ay 45 tons. Ngayon, we estimated approximately yung karga niya is already 87.3 tons. Tapos yung vehicle rate is 15 tons. So, nag-total of 102 tons gross vehicle weight ng dump truck. Ang tanong ngayon, mga kababayan, anong klase ba yung karga ng dump truck? Bakit ganun kabigat? Saan niya dadalhin ganun kabigat na mga bato? Di ba? At hindi naman po siguro bobo ang nagmaniho ng sasakyan kasi sa gilid pa lang ng tulay may nakalagay na yan. Only 3 tons lang ang pwede, 10 tons lang ang pwede. Hindi dadaan at mismong sa Waze or sa Google Map, nakatatak yan, bawal ka dumaan dyan kasi mabigat ang iyong dinadala. Nakatatak sa Waze at sa Google Map yan, bawal kang dumaan kasi merong nakalagay dyan, mag-a-alert yan. Tulay ito, mabigat ang dala mo. Ilang tons lang yan pwede. At saka take note mga kababayan, yung sasakyan na 10-wheelers na sinasabi nila, kung galing sa Maynila yan, di ba? Bago ka dumaan, papuntang probinsya, tinitimbang yung gulong, may chine-check. Di ba? Di ba napansin ninyo, punta kayo ng papuntang Subic. Lahat ng mga dumadaan sa Subic, chine-check ang bigat ng gulong. Di ba? Lahat ng dumaan papuntang Subic, papuntang Clark, Pampanga, lahat ng gulong, chine-check. So paano nangyari na mapunta sa probinsya ang 10-wheelers na hindi chine-check? Chine-check ang mga gulong. Kasalanan pa. Kasalanan pa ng sasakyan. Shout out Kent, alam na, build, sabi ni Ilocano musician. Bagong gawa yan tapos nung 2019, kaso hindi ginamit kasi nakita nila na hindi pwedeng gamitin dahil mahina daw ang pundasyon. Kaya pwedeng gamitin, mahina daw ang pundasyon. Kaya ni-repair nila tapos pinagbawal ang truck kaso pinayagan ng guard. Ngayon mga kababayan, gumawa kayo ng tulay. Hindi pinapadaanan kasi mahina ang pundasyon. Ito ba ang sinasabi ninyo na Duterte legacy? Paki-explain mga kababayan. Ito ba ang sinasabi ninyo na Duterte legacy? Tinipid ang tulay? Hindi pinadaanan kasi mahina ang pundasyon? Tapos ni-rebuild ulit, ni-repair? Pumalpak na naman? Magkanong ginastos nung paggawa at magkanong ginastos nung pa-repair?
My God! Ito ba yung sinasabi niyong pinagyayabang ninyong build, build, build? Putang inang build, build, build na yan. So, total tayo ng 102 Oh, gross vehicle weight ng truck. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima habang isa ang kritikal. Ayon sa DPWH, Ah. hawak na ng pulisya ang driver ng truck para sa investigasyon. Patuloy naman ang assessment ng DPWH. hawak pa ng sa nasirang DPWH, ng pulisya, ang driver. Duta legacy, build, build, build pa more. Ito ha, mga comment, babasahin natin. Sinisi na naman lahat sa driver. Di naman babagsak yung tulay kung maganda ang pagkagawa at lalong di yan ni-renovate kung umpisa pa lang maganda talagang pagkagawa. Bakit nga ba hindi pinadaanan? Kasi mahina ang pundasyon, tinipid ang materyales. Pangalawa, ni-repair kasi nga mahina ang pundasyon. Magkanong nagastos nung paggawa? Magkanong nagastos nung ni-repair? At bakit nung dinaanan ngayon bumigay na naman? Unang gawa, kinupitan. Pangalawang gawa, kinupitan muli. Pangatlo, bumagsak na. Eto na ang Duterte legacy ng pagbagsak ng tulay. Kaka-repair lang pala. Di BBM legacy. Ay, ito po ha. Speaking of ni-repair, hindi po BBM. Actually, wala pong, sabihin natin ha. Ni-repair kasi mahina ang pundasyon. Tapos, BBM legacy na. Bakit ni-repair ng BBM legacy kung magaling at hindi kurakot ang Duterte legacy? Di ba? Isisi ninyo ngayon. Kasi nung ni-repair ni BBM, bumagsak pa rin ang tulay. Aba, kung hindi kurakot ang Duterte legacy, edi sana hindi i-repair ng BBM legacy yan. Kahit anong repair mo dyan, ito yan ganito. Para kang bumili ng bracelet na bangle. May ganito para kang bumili, itong style ng tulay na to, para kang bumili ng bracelet na bangle. Bakit? Bumili ka, pag tinignan mo, malaki buo. Pero pag pinisa mo, halo ang loob. Kahit i-repair mo yan ng i-repair, kahit tapalan mo ng tapalan, kung walang laman ang loob, UUP pa rin yan. Ganon yun. Huwag niyong isisi kung ni-repair na sa BBM administration yung tulay, ang isisi ninyo dyan kung bakit ginawa nilang halo ang loob ng tulay. Kasi para kang bumili dito ng para kang bumili dito ng ganito. Bumili ako ng lapel. Ito, malaking laman ng lapel, buo. Makita mo, matibay. Tak, tak, tak. Pag binuksan mo walang laman sa loob yan. Butas-butas yan. Di ba? Para hindi ka mahalatang walang laman sa loob, isara mo ng ayos. Di ba? Buong tignan. Para ka lang bumili ng bracelet yan na bangle tignan mo, wow, ang laki. Gaano kalaki ang niyan? Gaano kabigat yan? Ending, halo lang pala. Bakit? Halo ang gitna. Magaan. Tapos ngayon, isisisi ninyo. Ni-repair pala ng BBM legacy. Di kasalanan ng BBM legacy yan. Huwag kasi kayong magtayo ng proyekto na palpak. Kasi ito, nagpapatunay lang na si BBM naging presidente, sumalo sa problema ni Duterte. Di ba? Carl Torrijos, ang Pau, di ba? Ang hirap kasi sa inyo, pilit ninyong gagayahin si Marcos Sr. San Juanico Bridge. Pilit ninyong lagpasan. Pero putang inang yan, yung nilagpas ninyo. Mahaba nga yung tulay. Yung tulay dyan sa Cebu na Duterte legacy, mag-ingat kayo dyan. Baka yan naman yung sunod na bibigay. Di ba? Pilit ninyong gayahin ang Marcos Sr. administrasyon. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, hindi nakasalanan ng Duterte legacy yan. Kasalanan na ng Marcos legacy kasi ni-repair pala. Kahit anong repair mo dyan, kung ang pau yung loob ng tulay, dapat unang imbestigahan dyan yung nagpagawa. Huwag nyong imbestigahan yung nag-repair kasi kahit anong repair mo dyan, kung walang laman yung gitna, hindi naman po pwedeng butasin ulit ng government ni Marcos yan at patayuan ulit. Maliban na lang kung magtayo ng ibang tulay. No? Kasi walang mangyayari dyan. Pwede mong tanggalin yung tulay
at i-check mo yung loob ng hollow block or yung simento. Kasi pag gumawa kasi kayo ng tulay, mga kababayan, putol-putol yan. Yung kaputol niyan, binubuhat lang ng crane. Dinudugtong-dugtong lang yan. Pero yung kaputol na yun na binubuhat ng crane, kung hindi maayos ang mga mga minerales, mga aparato, yung mga ginagamit doon, kung puro substandard, sira pa rin. Tingnan nyo San Juanico Bridge, 52 years old na. Tama, Sir Kent, wasak na ang tulay. Ngayon, pagyayabang na, Mamirian Suzuki, hilo po. Ipagmamayabang na naman nila yan. Bill, Duterte legacy, putang ina, bumagsak. Tatak Duterte yan. Pag dumaan ka, bagsak. Putang ina, palpak. Alam nyo, si Pangulong Bongbong Marcos sumasalo sa mga kapalpakan ni Digong eh. Hindi po ba kayo nahihiya? Sigaw kayo ng sigaw, Duterte. Tapos ang isisigaw na naman mga DDS dito, di bali nang bumagsak, at least may tulay. At least, pinagawa, hindi kinurakot. Putang ina, kaya nga pumalpak, kaya nga bumagsak, kasi kinurakot eh. Ano bang kadahilanan yan? Ma'am Rosana Ragudo, Kenry, Ma'am Adilpa Jimenez. Ano bang kadahilanan kung bakit bumagsak yan? Sasabihin na naman mga DDS yan, di bali nang bumagsak, at least may nagawa. Putang ina nyo, sabihin nyo na lang talagang palpak. Di bali nang bumagsak, at least may nagawa. Putang ina, bumagsak naman. May nagawa ka nga, pero wala kang kasiguraduhan kung safe ka bang dadaan. Huwag nyo sabihin. Dito sa comment na basa ko kanina. Ulit lang basahin ko ulit. Natawa ako. Ito ang sabi. Animang sugatan ang bumagsak. Ito. Ang sabi, which is true? Letter A, engineer ng DPWH, bobo. Letter B, corruption government. Letter C, both of the above. All of the above daw. Which is true? Ano daw ang totoo kung bakit bumagsak ang tulay? Letter A, bobo na engineer ng DPWH. Letter B, corrupt government. O letter C, all of the above. Letter C, all of the above. Substandard pala talaga kasi ni retrofit 27